Dito ay may malaking problema si Ippo dahil nagkaroon siya ng trauma dahil sa nakaraang laban niya. Samantala, si Sendo ay betak na betak sa pagpre-practice. Habang si Ippo ay kahit rhythm ng suntok ay hindi niya magawa dahil dito ay sumuko na si Komogawa at sinabing dapat na silang umuwi. Tumutol naman si Takamura dito na sinabing nangyari na sa kanya yan dati noong isang laban niya na nanakit ang kamao niya. I thought hard. Yeah? Then what? I saw the light. Kaya ang ginawa niya ay tinapos kaagad niya ang laban sa loob ng 3 seconds bago pa manakit ang kamao niya. Naniwala naman si Ippo dito kahit mukhang kwentong barbero. Tumakas ang loob ni Ippo at napapayag na rin si Komogawa na ituloy ang laban. Dumating na ang araw ng laban, hindi 100% si Ippo, maya-maya pa ay dumating si Dr. Yamazaki at tinurukan siya nito ng pampamanhid sa kamao. Pinalaan siya nito na pwedeng mas maging malala pa ang pinsala niya pagkatapos ng laban. Pero buo na ang desisyon ni Ippo na magpatuloy. Samantala, si Sendo ay nabalita ang hindi 100% si Ippo pero ayaw nitong magpakakampante at todo pa rin ang paghahanda sa laban. Nandito ang grupo nila Yumizawa para sumuporta kay Ippo. Alright guys, let's rock and roll! Andito rin si Data na kilalang boksingero. Nagsimula na ang laban at ang dalawang mandirigma ay nasa loob na ng ring. Nabigla si Ippo sa lakas ni Sendo at parang natatakot kaya hindi makaganti. Okay, there may not be an opening, but I can't. Maya-maya pa ay sinisikap ni Ippo na makabawi. The only way I can throw my right. When it rains, it pours. Pero nagawa ni Ippo na mabaligtad ang laban. We do it! Sendo keeps up his guard, but that... And there goes the... Habang dito ay nagtataka ang tao dahil parang biglang nanghina si Sendo. Sa panig ni Ippo ay pinalakas ni Komogawa ang loob ni Ippo. Habang kay Sendo naman ay lalo lamang itong ginanahan sa laban. Nagsimula ang round 2 at ginamit kaagad ni Sendo ang smasher. Para makatakas sa smasher ay niyakap ni Ippo si Sendo at nagbato ng malapitang suntok. Like in round 1, both fighters stop in their tracks. Hindi na magamit ni Sendo ang smasher kaya nakipagsabayan na lang ito kay Ippo. Way to go! Don't give him any distance! Pareho na silang nakaramdam ng pagkapagod pero sinigawan siya ni Komogawa na huwag hayaang makadistansya si Sendo. Pero nagawa pa rin ito makadistansya para makagamit ng smasher, ngunit nang tangkain itong sabayan ni Ippo ay na-fake siya. Sendo throws a ferocious right! Sendo grazes his cheek! Puntik nang bumagsak si Ippo at susugurin pa sana siya ni Sendo pero tumunog na ang kampana. Habang nasa corner ay nasabi ni Sendo na hindi siya dapat mag-aksaya ng oras dahil pag nagtagal ay magagawang makounter ni Ippo ang kanyang smasher. Sa corner naman ni Ippo, nababahala si Komogawa dahil wala pa silang maisip na pangontra sa smasher ni Sendo. Pagkatapos ay nagtaka sila Komogawa kung bakit hindi umuupo si Ippo para magpahinga. Dito ay nalaman nila na umabot na si Ippo sa kanyang limitation at baka hindi na makatayo sa oras na umupo siya. Bago magsimula ang round 3, ay naalala ni Komogawa ang sinabi ni Ippo bago nito talunin si Miyata na sinabi ni Ippo na meron pa siyang kailangang gawin. Nagtaka ang lahat ng binaba ni Ippo ang kanyang depensa para makipagbakbakan, natapakan ang pride ni Sendo at nagalit. Not only insulting, that's stupid! Ayon kay Takamura ay ginawa ulit ni Ippo ang pinentalo nito kay Miyata. Launches another smash! Bagsak si Sendo pero nakabangon ito dahil sa suporta ng mga bata. At dito ay nagpasalamat si Sendo para sa magandang laban habang si Ippo ay humahanga sa lakas ni Sendo. Nagdesisyon silang maglaban, matira ang matibay. Another sudden blow for blow! Makanouchi strikes back! Sendo is flying! Just listen to those
body blows, the punches from those bucks. And the crowd is the death tenacity. He's amazing. What power. Nagpatuloy ang kanilang palitan na nagpasigla sa mga manunood. Their power is dead even. It's impossible to predict how this will end. Huling umatake si Sendo at nahirapan makabawi si Ippo na walang magawa kundi dumipensa. Nang subukan ni Ippo na umatake ay lalo lamang siyang napuruhan. I can't stay on the defensive. I have to... Nagawang makaiwas ni Ippo sa smasher at nakagawa ng counter. Ngunit hindi ito ininda ni Sendo at nagpatuloy sa pag-atake. Sendo launches a wild attack. He's a punching machine. And a right. Sendo slams him with an upper. And now a right. Makanauchi's getting shot. Kahit tumunog na ang kampana ay hindi pa rin inawat ng referee si Sendo dahil lutang ang referee. Makanauchi's rooted to the ground, taking brutal hit after brutal hit. Stop. All right. Dahil dito ay grabe ang natamong pinsala ni Ippo at parang hindi na makakapagpatuloy pa pero tumanggi si Ippo na sumuko sa laban. Nanghihinayang ang coach ni Sendo dahil hindi niya nagawang tapusin ang laban pero sigurado ito na magagawa na ni Sendo na tapusin ito sa susunod na round. Naalala ni Sendo ang pangako niya sa mga bata na siya ang mananalo. That much, I'd need more cash. Just a minute, let me think. How much would I have to add to the All Japan? Just wait. Nagsimula na ang susunod na round, naglakad si Ippo na gumigewang. Ngunit hindi tumayo si Sendo na kinagulat ng mga tao. Sinabi ng coach ni Sendo na ginawa mo ang lahat ng makakaya mo hanggang sa huli, wala nang malay si Sendo dahil sa tama sa sintido. Dahil dito ay pinahinto ng referee ang laban at si Ippo ang tinanghal na panalo. Hindi makapaniwala si Ippo na siya ang nanalo sa laban. Sendo versus Ippo Makanauchi, a classic He battle. was unconscious? One heart! He did it for us! He responded to our voices! Bago umalis ay parang nakikita ni Ippo si Sendo na nakaupo at nakahanda pa rin para lumaban. Nagising si Sendo na hindi matanggap ang kanyang pagkatalo, maya-maya pa ay dumating ang mga bata at umiyak ito dahil sa pagkatalo ni Sendo at sinabing sana ikaw ang manalo sa susunod. Did I hear you right? After all this, you guys still... Dito ay nalaman ni Ippo maayos na ang kalagayan ni Sendo dahil dito ay nadama na ni Ippo ang kanyang pagkapanalo. Weird, but after hearing that comment, it suddenly feels real to me. Nag-celebrate sila kaso nag-away sila Takamura at Komogawa dahil pinaghinalaan ni Takamura na manyak si Komogawa. Tinatawagan ni Ippo ang kanyang ina para ibalita ang kanyang pagkapanalo. Maya-maya pa ay dumating sina Takamura at sinama siya nito para gumimik. Shut up and keep running. Maybe we can get our fill of those lovely Osaka ladies. Umipas ang mga araw, dumating na ang araw ng graduation nila Ippo. Dito ay sikat na si Ippo at marami ng panatiko. Just this one Just a quick favor. picture. We're counting on you, All Japan Rookie of the Year. Oh, they got bragging rights to you. Come on, hero. Have a heart. Give your old school. Habang naglalakad kasama si Ippo, ay gustong humingi ng tawad ni Yumizawa kaso hindi niya ito masabi kay Ippo. Pagkaalis ni Yumizawa nakasalubong ni Ippo si Miyata, sinabi nito sa kanya na aalis siya ng Japan para humanap pa ng malalakas. Sa tingin kasi ni Miyata ay mas magaling sa kanya si Ippo dahil nagawa nitong manalo kay Mashiba na hindi niya nagawa. Pagkatapos ay sinabi pa nito na sa pagbabalik niya sisiguraduhin niyang wala na ang agwat nila ni Ippo. Dahil dito nasabi ni Ippo sa kanyang sarili na mas kailangan niya pang magsikap. Sa mga sumunod na araw ay dumami ang mga gustong sumali sa Komogawa Gym. Nagkakagulo sila dahil dito, habang si Takamura naman ay naasar dahil napakaraming tao sa gym, dahil rito ay niyaya niya ang mga ito na sumabay sa kanya sa pagja-jogging. Sa una ay parang nakakasabay ang mga bagong dating, ngunit sa huli ay sunod-sunod silang sumuko. Samantala napansin ni Ippo ang isang baguhan na sumusuka sa gilid, kaya pinalakas ni Ippo ang loob nito. Pagkatapos ng pagja-jogging, ang huling tao na natira ay nabago ang isip dahil sobrang nahirapan ito. Inakala nila Ippo na wala nang natira sa trainee. Pero maya-maya pa ay dumating ang batang tinulungan ni Ippo. Kaso iniwan ito nila Takamura kay Ippo dahil mukha itong lampa.
Pinati naman ito ni Ippo. Looks like he got himself a great... Dahil sa insidente ng pagsusuka, pinangalanan ni Takamura ang bagong miyembro na Sukamichi. Pinilit tignan nila Aoki ang laman ng wallet ni Sukamichi para malaman kung may girlfriend ito, pero nabigla sila dahil si Ippo ang laman ng wallet nito. Dito ay nalaman ni Ippo na idol siya ni Sukamichi. Sa araw ng laban nila Takamura, ay pumunta si Ippo at Sukamichi sa locker room upang mag-good luck kina Takamura. Dito ay habang nag-uusap si Ippo at Sukamichi ay dumating si Fuji at pinakilala siya kay AJ Data na isang featherweight champion. Habang magkausap si Ippo at Dati ay biglang dumating si Takamura. Dito nalaman ni Ippo na matagal na palang magkakilala si Dati at Takamura, sinabi ni Dati na siya ang magiging announcer sa magaganap na laban. Bago umalis si Dati ay pinagmalaki ni Takamura sa kanya ang kakayahan ni Ippo sa ibabaw ng ring. Dahil dito ay inimbita si Ippo ni Dati sa kanyang gym. Pagkatapos ay nanood na si Ippo at Sukamichi para sumuporta sa mga kasamahan sa gym. Si Kimura at Aoki ay nagawang manalo kahit hirap na hirap. Samantalang si Takamura ay dinurog lang ang kanyang kalaban. That was his classic knockout punch. Kinagabihan ay masaya sila Aoki at Kimura dahil meron na silang pagkakataon na makakuha ng laban sa isang title match. Sinabi ni Kimura kay Ippo na gayahin sila pero nasabi lamang ni Ippo na may siyam pa na mas mataas ang rank sa kanya. Kinontra naman ito ni Komogawa at sinabi kay Ippo na nakadepende ito sa ambisyon mo. Maya-maya habang nakatambay sa kwarto ay naalala ni Ippo ang kanyang mga nakalaban, dito ay napapaisip rin si Ippo kung gaano kalakas si Dati. Kinabukasan ay pinagtatawanan nila si Sukamichi dahil sa palpak na pagja-jump rope nito na kinukumpara nila noong baguhan si Ippo. Sinabi ni Yamazaki na ang kanyang kamay ay magaling na dahil dito ay agad niya itong sinubukan. Pagkatapos ay sinabi ni Komogawa sa kanya na iniimbita siya ni Dati sa kanyang gym para sa isang sparring. Makalipas ang 3 araw, sinamahan ni Takamura at Sukamichi si Ippo sa sparring match, ngunit si Takamura ay sinabing may date pa siya pagkatapos ay iniwan sila at bumalik. Pagdating sa gym, sinalubong sila ng may-ari na si Nakaday at sinabihan si Ippo na mag-warm up at maghanda dahil malapit nang dumating si Dati. Maya-maya pa ay dumating na si Dati. That shadowboxing sure... Ang parehong mga mandirigma ay pumunta sa ring at naghanda upang simulan ang sparring. Nang nasa ring, tumanggi si Dati na magsuot ng headgear na ikinabahala ni Ippo. Sinabi sa kanya ni Dati na ayos lang at huwag magpigil. Tumunog ang bell, sa sandaling magsimula ang laban, si Ippo ay nalulula sa presensya ni Dati. Naging batok si Dati sa pag-atake sa kanya. Somehow I thought a champion's boxing style would be a lot... Pero sinubukan bumawi ni Ippo at nakabawi naman siya. Whoa, cool. Pagkatapos ng nasabi ni Dati na mahirap talaga kalaban ang mas bata pero ngumiti ito. Sa corner ay narinig ni Ippo na may binabalak si Dati na subukang teknik. Nag-umpisa ang sunod na round dito ay nagsabayan sila. Sa gitna ng laban ay sinubukan ni Dati ang corkscrew pero naiwasan ito ni Ippo. Hanggang sa sinubukan ito ni Dati ng sumunod na pagkakataon. Nagtataka si Ippo kung bakit hindi siya makagalaw. On! Pagsak si Ippo habang ang mga manunood ay nagtataka kung anong nangyari kay Ippo. Si Dati naman ay parang naawa kay Ippo dahil pinagpraktisan niya ito. Paglingon niya kay Ippo ay kinagulat niya na nakatayo ulit ito pagkatapos ay muli siyang hinamon. Nagpatuloy ang laban at nagsimula silang magpalitan ng suntok. He's working me into a corner again. Sinubukan ulit ni Dati magbato ng corkscrew na sinubukan naman ilaga ni Ippo pero inabot pa rin siya at muling bumagsak. Habang papalayo si Dati, ay muling bumangon si Ippo at ipinagpatuloy nila ang laban hanggang sa 3rd round. Pagkatapos ng laban, inaakala ng mga miyembro ng Nakaday Gym na si Dati ay nagkaroon ng madaling sparring at ang heartbreak shot ay overkill. Pagdating sa shower, ay nagkaroon ng maraming pinsala sa mga braso si Dati dahil sa suntok ni Ippo. Habang kumakain ng hamburger kasama si Sukamichi, pinag-iisipan ni Ippo ang kanyang pakikipag-sparring laban kay Dati.
Napansin niya kung gaano kalayo ang agwat ng experience nila, at isa itong magandang aral sa kanya. Nakwento ni Tsukamichi na mula noon ay palagi siyang binubuli at ginawang utusan kaya wala siyang confidence. Dahil dito ay kinwento ni Ippo ang nakaraan niya at nagbago ito noong nagsimula siyang magboxing. Tumakas ang loob ni Tsukamichi at nagkaroon ng pag-asa, at lalong humanga kay Ippo. Sa Komogawa Gym, nalaman ni Ippo kay Kimura na magkakaroon ng world title fight si Dati kung mananalo pa ito sa mga susunod na laban. Hindi ito kinatuwa ni Ippo dahil gusto niyang makalaban si Dati at makuha ang belt nito. Biglang nagsalita si Yogi at sinabing may hamon galing sa Nakadai Gym at ito ay galing kay Okita. Dito ay hiniling ni Ippo kay Komogawa na hayaan siyang lumaban. The look in his eyes changed dramatically after he had that chance to spar with Dante. Sa Nakadai Gym ay nakarating na kay Okita ang pagpayag ni Ippo. Dahil dito ay nagsimula ng magsanay si Okita, tinanong siya ni Dati kung bakit niya hinamon si Ippo pero hindi ito sumagot pero binalaan siya ni Dati na mahusay si Ippo kumpara sa kanyang rank. Pero pinaalala lang ni Okita na kaya niya rin gawin ang corkscrew blow. Pagkaalis ni Dati ay inamin ni Okita na nagseselos siya kay Ippo dahil dito ginamit ni Dati ang special niyang teknik na hindi nito ginamit sa kanya sa tagal nilang magkasama. Sa loob ng Korakuen Hall, ipinakilala ang dalawang maglalaban habang inaabangan ng karamihan ang laban sa pagitan ni Dati at ng kasalukuyang Rookie King. Bago pa man makaalis ang referee, nagpapalitan ng jab ang dalawang magkalaban. Kumpiyansa si Ippo na si Okita ay walang espesyal na suntok tulad ni Sendo, ngunit nagulat siya na isang corkscrew blow ang tumama sa kanyang guard. Dahil sa gulat ni Ippo ay parang naguguluhan na si Ippo at hindi makaatake at depensa. Kita continues to pummel his opponent with a series of well-timed jabs. He can to weave past the jabs and dive in. If he backs off even a little bit now, he's... Dahil dito ay tuluyan nang nagulpi si Ippo. Sinubukan ulit ni Okita ang corkscrew pero nagkamali siya dahil inaabangan lang pala ito ni Ippo. Injured, but they're not about to give up! Okita's hit by a... Pagsak si Okita pero nagawa nitong makabangon dahil naisip nito na kapag natalo siya, ay parang natalo na rin si Dati. Nagpatuloy ang kanilang laban habang iniisip ni Ippo na kailangan niyang manalo para makalaban niya ang champion. Habang si Okita naman ay gusto niya rin makalaban ang idol niya. She's a split second faster to the punch! He's dead, mate! Nang mapuruhan si Okita ay naaalala niya ang kanyang idol dahil dito ay nagawa niyang makasurvive. Makanuji launches into an attack! Will this be the I end? go all the way. Guard's wide open. He fell for it. My guard's down. Can't block it. I gotta shake it loose. It's dead on! Ganouchi's straight right worked as a perfect counterpunch! Okita... Pagsak si Okita pero ayaw pa rin itong sumuko sa laban. Deneklarang panalo si Ippo. Pinati siya ni Okita pagkatapos ay nagbabala ito sa kanya na hindi niya matatalo si Dati ng ganyan lang. Dito ay nakasalubong ni Okita si Dati at sinabi ni Okita na hindi pa talaga kita kayang tapatan. Pero sa isip ni Dati ay magkaiba kayo ni Ippo dahil ikaw ay gusto mo akong abutin samantalang si Ippo ay gusto akong talunin. Pagkatapos ng interview, ay kaagad na lumabas si Ippo para panoorin ang laban ni Dati. A straight right to the chest! Champion has made short work of the challenger and his second-ranked position! Dito ay naabutan niyang dinurog ni Dati ang kalaban niya. At nang tanungin ito kung iiwanan na ba niya ang belt para sa world title match. Sinabi nitong meron pa siyang kailangan tapusin pagkatapos ay nakipagtitigan kay Ippo. Pinakita ang laban ni Miyata sa Thailand pero dinaya sila dito. Dahil dito ay napanghihinaan na ng loob si Miyata para sa kanyang karir sa pagboboxing. Habang nagja-jogging si Miyata, pinag-uusapan ng kanyang ama si Miyata at sinasabing napakahirap ng sitwasyon nito ngayon. Sinabi ng kausap nito na may undefeated na Thailander na humahamon rito. Napagtanto nila na kaya siya nito hinahamon ay dahil ang tingin ng mga ito kay Miyata ay punching bag. Sa kabila ng nararanasan niyang racism ay patuloy lang siyang nagpre-practice.
Hanggang sa nalaman niya sa isang Thailander na umiiwas daw siya kay Jimmy Sispa. Agad naman niyang kinumpranta ang kanyang ama dito. Sa una ay ayaw siyang payagan ng kanyang ama na lumaban kay Jimmy pero dahil sa determination ni Miyata ay napapayag din ito. Pinakita si Jimmy at talagang malakas ito. He's going through sparring partners like tipping stone toward that goal. Habang si Miyata ay patuloy ang pagsasanay. Naisip ni Miyata na hindi pwedeng umabot sa desisyon ang laban niya dahil baka madaya siya sa score. Nakausap niya ang Thailander at nalaman niya na may bata siyang panatiko dito. Pinakilala ito ng lalaki bilang si Chana, mahiyain ang bata dahil dito ay naalala ni Miyata si Ipo kay Chana. Sinabi ni Chana na ang gusto nito sa kanya ay ang counter-attack. Dahil dito ay napagtanto ni Miyata na kailangan niya ng counter-attack na mas matindi kesa dati. Dito ay hirap na hirap si Miyata sa pagkuha ng kanyang tamang timbang. Wake up! Ichiro! Isang araw nakita ni Chana si Miyata na nagsasanay sa gitna ng ulan. Naawa siya kay Miyata dahil halos nagpapakamatay na ito sa pagpre-practice at hindi ngumingiti. Pero sinagot ito ni Miyata na may pagkakataong tanging boksingero lang ang nakakaalam kung kailan sila dapat ngumiti. Pagkatapos ay sinabi pa na tignan natin kung magagawa ko ang mas malupit na counter. Malapit na ang araw ng laban pero parang wala pa rin sa kondisyon si Miyata. Oh no! He should have been able to counter that punch! Pero pagkatapos ng sparring ay hindi niya maintindihan kung bakit parang naiiwan sa loob niya ang suntok ni Miyata. Tumating na ang araw ng laban at lalong nababahala si Miyata. Pero lumakas ang loob niya nang maalala niya si Ipo. Pumunta na sa ring ang dalawang mandirigma. Here comes the long-awaited opening bell! Ang magkapatid na galing trabaho ay nagmamadaling pumunta sa stadium para makapanood ng laban ni Miyata. Habang tumatakbo ay nag-uusap sila tungkol sa pag-asa ni Miyata na manalo. Pero para patunayan na buo ang suporta nila kay Miyata ay pinushta nila ang lahat ng pera nila kay Miyata. Ngunit pagdating nila sa stadium ay naabutan nilang bagbog na si Miyata at malapit ng matalo. Nakabangon pa rin si Miyata dahil sa determination, dito ay napagtanto niya na hindi uubra kay Jimmy ang kanyang dating estilo sa pakikipaglaban. Dahil dito ay naisipan niyang baguhin ang kanyang tindig, nang mapansin ito ng kanyang ama ay napagtanto niya na tinatayanan ni Miyata ang lahat para makagawa ng malupit na counter. Pero kahit na ganun ay hindi ito umubra, bagsak si Miyata. Every day until I'd mastered something. I'm going straight to the top. If I begin to believe... Malapit na ihagis ng kanyang ama ang tuwalya para pigilan ang laban, ngunit biglang pinilit ni Miyata na bumangon. Nagpatuloy ang laban ngunit biglang natapos ang round. Sinabi ni Miyata na parang umuulan, dito ay napagtanto ng kanyang ama na nabasag na ang eardrum ni Miyata. Sa halip na itigil ang laban ay pinayuhan niya si Miyata sa mga pwede nitong gawin. Nagsimula na ang susunod na round, biglang naalala ng kanyang ama ang kaparehong sitwasyon na tumapos ng kanyang career. If that's the case... Sa tuwing tinatamaan si Miyata sa tenga ay parang umuulan at naalala niya ang pag-uusap nila ni Chana. Nagpatuloy ang kanilang palitan ng suntok pero biglang nakahanap ng pagkakataon si Miyata at sinamantala ito para magamit ang bago niyang counter. Hindi na nakabangon pa si Jimmy pero sa kabila nito ay nag-alala sila dahil baka kayugan sila ng mga tao. Hinatid ni Payao si Miyata sa airport habang siya at ang kanyang grupo ay nagpaplanong umalis papuntang South Korea para hamanin ang mas malalakas na kalaban. Bago siya umalis, sinabi ni Miyata kay Chana ang parehong mga salitang sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang mga susi sa isang mahusay na counter ay timing at puso. Pinalitan ni Komogawa sa gym na si Kumiko Morita ay bibisita sa gym para makapanayam sila. Dahil dito ay nagkakagulo sila at kanya-kanyang pasikat. of all time!
Look at that heavy back shaking. Naiisip ni Ipo na magpasikat din pero napigilan niya ang sarili at nag-focus na lamang sa susunod niyang laban. Dahil siya lang ang seryosong tao doon kaya siya ang napiling makipag-spar kay Kumiko. You got it. Pagkatapos ng panayam ay umalis na ang mga mamamahayag. Pagkatapos ay pinanood nila ang kanilang mga panayam sa TV. Dito ay hindi alam ni Ipo na ang kanyang sinabi ay paghahamonan ng laban kay Dati kaya nabahala siya nang napagtanto ito. Sa TV napansin nilang may isa pang panayam sa Ottawa Gym na nagtatampok sa Russian boxer na si Alexander Volzangif at hinamon nito ng diretsahan si Dati. Tumating ang araw ng protest ni Sok Amici, si Ipo ang tanging miyembro ng gym na sumama sa kanya. Ngunit pagdating doon ay nawala ang kumpiyansa nito. Napansin ni Ipo na nawawala si Sukamichi, hinahanap niya ito at nakita niya ito sa banyo. Dito ay pinalakas ni Ipo ang loob ni Sukamichi. Nang si Sukamichi na ang sumalang ay mukha itong tanga kaya pinagtawanan ng dalawang lalaki na kinaasar ni Ipo. Pero nang lalapitan ng dalawa si Ipo ay biglang napabagsak ni Sukamichi ang kalaban niya. Matagumpay na nakapasa sa pagsubok at naging isang profesional na boksingero. Maya-maya ay dumating sila Takamura at tinuruan ang dalawang bastos ng leksyon. Sa gym, ibinalita sa kanila ni Komogawa na sina Aoki, Ipo at Kimura ay sasali sa Class A tournament upang magkaroon ng pagkakataon sa isang title ng JBC. Ipinapalam din sa kanila ni Yagi na si Sendo ay hindi papasok sa featherweight class at hindi rin si Mashiba na ngayon ay nasa junior lightweight. Nasabi rin ni Yagi na maraming umatras na kabracket ni Ipo nang malamang sasali si Volg. Dahil dito ay nagkayayahan muli sila na magkaroon ng training camp dahil dito ay excited si Ipo. Pagdating niya sa bahay, tinanong ni Ipo ang kanyang ina kung kaya niyang mag-isa ang trabaho para makapunta siya sa training camp na sinabi ni Takamura. Sinabi ng kanyang ina sa kanya na huwag mag-alala. Kinabukasan sa gym, si Ipo ay nagsasanay kasama si Komogawa nang ibalita sa kanya ni Yagi na ang kanyang ina ay nasa ospital. Matapos marinig ang balita tungkol sa kanyang ina, agad na nagtungo si Ipo sa ospital upang makita ang kalagayan nito. Pagdating doon ay nalaman niyang hinimete ito dahil sa anemia na dulot ng sobrang pagtatrabaho at isang buwan itong mananatili doon. Napagtanto ni Ipo na ginagawa ng kanyang ina ang lahat ng trabaho habang siya ay nagsasaya sa gym, nakonsensya si Ipo at humingi ng paumanhin sa kanyang walang malay na ina. Oh, sorry. Dahil sa nangyari ay si Ipo na ang nagpatakbo sa kanilang negosyo. Napagtanto ni Ipo kung gaano kahirap ang trabaho ng kanyang ina. Sinabi ng kanyang ina na isara na lamang nila ang tindahan para makapag-boxing pa rin siya. Sinagot ito ni Ipo na maaari siyang magsanay habang nagtatrabaho siya. Habang nasa bakasyon ay naiisip nila Takamura na dahil sa problema ni Ipo ay maaring hindi na ito makapagpatuloy sa pagboboxing. Isang linggo ang nakalipas dahil sa hirap ng schedule ay naisipan ni Ipo na magretiro na sa pagboboxing niya. Pagkatapos ng kanyang trabaho sa bangka, binisita ni Ipo ang kanyang ina sa ospital. Pagdating doon, naabutan niya ang kanyang ina na nag-iimpake para makauwi dahil nag-aalala ito na hindi na siya makakapag-boxing pero pinigilan ito ni Ipo. Kinagabihan, nakatanggap si Ipo ng liham mula kay Fuji na naglalaman ng recording ng 5 laban ng kanyang makakalaban na si Takuma Saki at ang liham na nagsasabing umaasa siyang ipagpatuloy ni Ipo ang boxing. Nagpasalamat si Ipo kay Fuji ngunit buo na ang desisyon ni Ipo na tumigil na sa boxing. Due to the approaching typhoon, gale force warnings Nang maglaon habang sinusuri niya ang mga gastusin, may narinig siyang tao sa pintuan, at nang tignan niya ito ay nalaman niyang ito ay si Yumizawa. Nabalitaan ni Yumizawa ang balak ni Ipo na magretiro sa boxing kaya nagpunta ito para tulungan si Ipo at saluhin ang trabaho. At magawa nito ang una niyang manga na tampok ang buhay boksingero ni Ipo. Lumipas ang mga araw ay sobrang nahirapan si Yumizawa. The night fishing clients. I know it's a lot. Just do the best you can, all right? Be serious. Does he really do all this every single day? Hey! Umazawa! Kinagabihan, balak na ni Yumizawa na sumuko at wag nang bumalik kinabukasan.
Kinabukasan ay maagang pumasok si Yumezawa at sinabi na kung hindi magbo-boxing si Ippo ay hindi niya magagawa ang manga. Pagbalik nila Takamura sa gym mula sa beach camp, nagulat ang lahat nang makitang nakabalik na si Ippo. Bilang kanyang paraan ng pagtanggap kay Ippo pabalik, nakipag-sparring si Takamura kay Ippo. Mr. Takamura, go easy on! Sa pagkabagsak ni Ippo ay napaluha siya dahil inakala niyang hindi na siya makakabalik. Sa una ay nag-aalangan si Komogawa kung itutuloy nila ang pagsali sa Class A tournament pero nang makita nito ang determination ni Ippo ay pumayag din ito. Pumisita si Fuji sa Nakadai Gym at naabutan niya na may nagaganap na sparring sa pagitan ni Dati at Saki. Dahil sa bilis ni Saki, nasabi ni Okita na ito ang dahilan kung bakit binansagan na speedstar si Saki. Nang matapos ang laban, naiinis si Dati na hindi niya matamaan si Saki at iniisip kung ano ang gagawin ni Ippo laban sa kanya. Samantala, tinanong ni Ippo si Kimura kung ano ang pinakamahirap na kalaban para sa isang outboxer na tulad niya. Sumagot si Kimura na isang taong may mas mahusay na footwork. Pagkatapos nito ay sinubukan ni Ippo na magsanay sa rhythm at i-improve ang kanyang footwork. Isang linggo na lang ang natitira para sa Class A tournament, nag-improve naman ang footwork ni Ippo, ngunit hindi niya na magawa ang kanyang malakas na suntok dahil nagbago ang stance niya. Habang nakikipag-sparring siya kay Sukamichi ay may biglang naisip si Ippo. Sa Toyo Sport University, nakipag-usap si Saki sa kapitan ng koponan na hindi nasisiyahan sa katotohanang pinili ni Saki ang professional boxing sa halip na sa amateur boxing. Ipinaliwanag ni Saki na walang thrill sa amateur kumpara sa pro at sinabi sa sarili na maibibigay ni Ippo ang magandang laban. Pagkatapos magtrabaho sa Makunouchi Fishing Boat, si Ippo at Yumezawa ay sinundo ang ina ni Ippo mula sa ospital. Pagdating nila doon, binigyan si Ippo nito ng bagong pares ng trunks at binigyan siya ni Yumezawa ng bagong pares ng sapatos. Sinabi ni Ippo na kahit hindi niya ma-knockout si Saki, siguradong mananalo siya. Sa weighing room ng Class A tournament, lahat ng kalahok mula sa lahat ng division ay magkasamang naghihintay na matimbang. Sinabihan ni Naoki at Kimura si Ippo na sindakin ang iba pang mga kalahok sa kanyang hitsura. Ngunit noong si Saki na ang kaharap niya ay bigla itong bumait. Iniisip ni Saki kung handa na ba si Ippo, pagkatapos ay sinabihan niya si Ippo na ibigay ang lahat sa laban nila. Sa kanyang silid, si Ippo ay hindi mapakali dahil siya ay kinakabahan dahil sa kanyang kakulangan sa pagsasanay. Tumating si Yumezawa upang makita si Ippo bago ang laban at sa kanyang presensya, nagawa niyang pakalmayan ang nag-aalalang si Ippo. Dito ay nagsimula na ang laban. Parehong ipinakilala si Ippo at Saki. Bago tumunog ang kampana, sinasabi ni Komogawa ang diskarte sa gagawing pakikipaglaban ni Ippo. Sinabi ni Ippo na plano niyang gawin ang kabaligtaran ng ginawa niyang pagsasanay sa pamamagitan ng pagtayo sa gitna ng ring. He doesn't move. He keeps a firm guard observing his opponent. Stare at his every slightest move. Gotta wait. We didn't come down here to watch you two stare into each other's eyes! Pero bumawi naman si Ippo dito na nagtapon ng mga malalakas na suntok. Sinubukan ni Ippo na magbato ng isang malinis na patama kay Saki, ngunit nabigo siya. Sa kabila nito ay na-corner ni Ippo si Saki. Coming. Sinubukan ni Ippo ang isang kombinasyon, ngunit iniiwasan ni Saki ang lahat ng pag-atake at nakatakas sa sulok na ikinagulat ni Ippo. That can't be. Oh my! Saeki has escaped the corner! He's... Sa kabila ng pagkakaroon ng kalamangan sa posisyon, hindi naman makatama si Ippo hanggang sa matapos ang round. Sa kani-kanilang corner ay pinag-usapan ang diskarte ng bawat isa. Nagsimula na ang susunod na round pero inulit lang ni Ippo ang kanyang diskarte sa pamamagitan ng paghahagis ng mga suntok na hindi tumitama. Pagdating sa sulok, inihagis ni Ippo ang mga kaliwang jab para matamaan niya ito sa katawan. Gayunpaman, ginagamit ni Saki ang mga lubad at umiwas, ngunit sa halip na umatras tulad ng dati ay umatake siya gamit ang flicker jabs. In retaliation, Makunouchi is at his mercy! Ippo, look out! Nagawang makatakas ni Ippo pero napinsala na ang kilay niya. Nagtago sa blind spot ni Ippo si Saki pero tumunog ang kampana kaya naligtas si Ippo. Starting to look like he owns this fight! Sinabihan ni Komogawa si Ippo na gumawa ng paisa-isang hakbang at huwag madaliin ang mga bagay-bagay dahil mas kumpiyansa at kalmado si Saki.
Napagpasyahan nila na ibigay ang lahat ng lakas sa isang suntok, parang ito ang magsasabi na nakabalik na si Ippo. Nagsimula na ang ikatlong round at umatake si Ippo na sinusubukang bawasan ang espasyo sa pagitan niya at ni Saki para hindi ito mawala sa kanyang paningin. Pero dahil sa bilis ni Saki ay nakapagtago pa rin ito. Saiki throws a right! Hey, watch out! Another right from the blind spot! Muntik nang bumagsak si Ippo, ngunit naaalala ang sinabi sa kanya ni Yumizawa, na gawa niyang manatiling nakatayo. Ngunit talagang pagod na si Ippo. Alam ni Saki na 20 segundo na lang ang natitira kaya nagpa siya ito na tapusin ang laban, ngunit hindi niya nagawa bago matapos ang round. Well, that was a miscalculation. But still, no need to panic. Bumalik sa kanyang corner, sinabi ni Ippo kay Komogawa na siya ay naligtas sa pamamagitan ng aksidenteng pagkatisod kay Saki. Natuklasan niya ang isang bagay na maaaring makatulong sa kanya na mahuli siya sa susunod na round. Dahil sa sobrang pagod ay halos hindi na siya makapagsalita. Sinabi niya sa kanya na ang kailangan lang niyang gawin ay magpahinga at isagawa ang plano kapag oras na. Samantala sa kabilang corner, alam ni Saki na ang willpower lang ang nagpapanatiling nakatayo kay Ippo dahil dito ay gusto na niya itong tapusin sa susunod na round. Tumunog ang kampana at muling lumipat si Saki sa blind side ni Ippo. Sinimulan ni Saki na gulpihin si Ippo na halos hindi na makatindig. Dito ay napagtanto niyang nandoon pa rin ang kanyang kalaban kahit na hindi niya ito nakikita. Pumunta si Saki para sa pagtatapos ng suntok, ngunit itinapon ni Ippo ang isang kanan sa kanyang blind spot. Alright, body! After so many futile attempts, Pero nakabangon pa rin si Saki at gulat na gulat, pinilit pa rin itong pakalmeyan ang sarili. Naisip ni Saki na isa lamang yung lucky punch. Sinubukan pa rin ni Saki na pumunta sa blind spot ngunit natatamaan na siya ni Ippo. Muling bumagsak si Saki ngunit sinubukan pa rin itong bumangon pero hindi na kinaya. Hey, listen, kids. Now say cheese! Pagkatapos ng laban ay bumalik si Ippo sa venue upang manood sa laban ni Volg laban kay Suzuki. Dito ay pinakita ni Volg ang mga teknikal na kasanayan niya na nakuha niya sa kanyang amateur boxing experience. But I'm more than ready for something like this. And I'll bet that this... Napuruhan si Volg dito pero napansin ni Dati na hindi nababahala ang coach ni Volg. Denny's hit! Borg accepts the challenge by infighting! It's a first... Hit! That was brutal! Ang trainer ni Suzuki ay nagtapon ng tuwalya sa kanya at nakiusap na itigil ang laban. Habang papalabas ng ring si Volg, napansin ni Ippo na hindi siya ngumingiti at nagtataka kung bakit siya mukhang malungkot. Kinagabihan, parehong nanalo sina Aoki at Kimura sa kanilang mga laban na ginawa itong 100% panalo para sa Komogawa Gym. Pero bago umuwi ay nanlulumo sina Ippo at Kimura dahil naalala nila nakakalabanin nila si Volg at Mashiba sa finals ng Class A tournament. Dinala sila ni Takamura sa isang karaoke upang mag-celebrate sila at kumakanta ng isang kanta na paulit-ulit na masakit sa tenga. Napansin nila na si Hayami ang model sa TV at nagtataka sila kung bakit may ganoong trabaho ang dating natalo ni Ippo. Dahil dito ay nakisali na sila kay Takamura. Bago umuwi ay napag-usapan nila ang teknik ni Ippo. Off his left foot! You moron! Sinabi ni Sukamichi na oras na para umuwi siya dahil sa malayo siya nakatira. Sa kanyang tahanan, napag-usapan nila ng kanyang ina na palagi silang lumilipat ng tirahan at ito rin ang dahilan kung bakit siya nabubuli. Sa bahay ni Takamura, isiniwalat niya sa grupo na lilipat na ng tahanan si Sukamichi sa loob ng 2 araw. Iminungkahi ni Kimura na gumawa sila ng farewell party na nakaugalian ng gym para sa mga magre-retirong boksingero. Kinabukasan, sinabi ni Yogi kay Sukamichi na hinihintay nila siya sa basement ring. Sa pag-aakalang ito ay isang conventional party, lumabas si Sukamichi at nakitang naghihintay sila para sa kanya upang magkaroon ng one-on-one sparring match sa bawat isa sa mga miyembro. Here's my hot arm! No one! Off!
It's no good! I won't make it! That's still... What? And this one... If you do, we might be able to meet again. Ito ay nababahala na sina Aoki at Kimura na baka dumating ang araw na malagpasan na sila ni Ippo. Dahil dito ay nagsanay sila ng higit pa kesa dati. Nalaman ni Ippo kay Takamura ang mga pinagdadaanan nila Aoki at Kimura sa kanilang karir bilang boksingero. Kapag natalo sila ay mababaliwala ang kanilang pinaghirapan sa loob ng 1 taon. Pinanood ni Ippo ang mga video recording ng mga susunod na kalaban ni Aoki at Kimura. At nagpas siyang gayahin ang kanilang mga galaw para tulungan sina Aoki at Kimura sa kanilang pagsasanay. But you know, now we've done everything we can to prepare. Yeah, all right. Let's both win our title matches together. Almost made it. It probably took it. Sa araw ng kanilang mga laban, ginawa ni Aoki at Kimura ang kanilang makakaya, ngunit sa huli, natalo ang dalawa. Pagkatapos ng laban ay hindi nito pinapakita ang kalungkutan nila sa nangyari, at bilang pagpapasalamat kay Ippo ay pinalakas nito ang loob ni Ippo sa darating nitong laban. Again, but... I have no idea how to break his defense. What am I gonna... Kinabukasan, nakipag-usap si Komogawa kay Remuda. Pagkatapos ng pag-uusap, dumating si Komogawa sa gym na galit, sabay kinwento nito ang napag-usapan nila at sinabi ni Komogawa na parang minamaliit ni Remuda ang mga boksingerong Hapones. Binigyan nito si Ippo ng bagong sandata para sa kanyang susunod na laban. Sinabi niya kay Ippo na palakasin ang kanyang mga binti dahil kakailanganin niya ang mga binti sa gazelle upang maisagawa ang kanyang susunod na hakbang. Upang magsanay, pumunta si Ippo sa pampublikong pool at sinundan siya ng 3. 56! 57! Why does my body feel so heavy? Somebody call a lifeguard! They forgot about the resistance in the water. Pagkatapos ng 1 buong linggo ng pagsasanay, dumating si Ippo sa gym, kung saan sinuri ni Komogawa ang kanyang mga binti at sinabi sa kanya na handa na siya para sa bagong teknik. Pagkatapos ay sinunod ni Ippo ang mga tagubilin ni Komogawa at ginawa na nga niya.